Ang showrooms natin ay functional. Tuloy-tuloy po na nag-ooperate. May mga kababayan po tayong gumagamit, nakikiligo at dumadaan sa ating facility para mag-refresh bago pumasok sa kanilang mga opisina. Wala pa namang wala pa nung mga untoward incident na medyo na salaulat siguro tawag ng word doon, yung lugar kasi gusto namin maingatan yan sana. Yeah, sayang maganda yung concept eh. Wala pa naman po. Okay pa naman po. Maayos ang ating showroom, nagagamit at maayos po. Pangalawa, sa inyong tanong regarding sa mga traffic enforcer, ang ating namang uniform ng traffic enforcer ay nakadesign talaga yan para sa mainit na panahon. Ang isang iniisip lang namin is bigyan sila temporarily kinukuha lang namin sa mga supplier ang maayos naman na itsura ng salakot na wide brim hat na magaan at makapag-protect ng kanilang makapag-protect sa kanila from the heat of the sun. Pero meron po ba tayong guidance doon sa ating mga traffic enforcers? Kasi I understand yung mga nakakaraan na tag-init, parang meron silang a certain period na allowed na kumuble. Parang may ganun sumilong. Hindi ba, GM? Yes po, meron po. Parang 3 weeks ago na ating nilaunch yung mandatory water break. Hindi lang pagsilong, kundi talaga may tubig na we distributed tumblers at saka libreng tubig. Ang supply nila sa ngayon, dyan sa ating mga enforcers, yan ang sinusupply natin ng MMDA, courtesy ng Maynilad at Manila Water sa kanilang mga franchise areas. So regular kami nabibigyan ng inuming tubig ng Maynilad at ng Manila Water sa kanilang respective franchise areas. At nung launching, nagbigay kami ng maraming mga tumblers sa ating mga traffic enforcers para palagi sila may hawak na tumbler na may tubig. GM, Holy Week, kamusta po yung kahabaan ng EDSA natin compared nung mga nakakaraang taon, especially now, mahal ng petrolyo? Opo, yung assessment natin talagang gumaan ng EDSA, no? Gumaan talaga dahil nung 2 weeks ago, nag-vehicle count tayo, ang nabawas yan, mga 30,000. That's around 5 to 8% ng volume. Mga 30,000 cars ang ating nakita. Sa ngayon, hindi tayo makapag-vehicle count ng maayos dahil hindi natin malaman kung mag-skew ang data dahil nagkaroon ng aside from oil crisis, nagkaroon ng mahabang holiday. So, dadami ito talaga ang mga sasakyan at nakita natin isang direksyon ito palabas ng Maynila. So, after ng pagbalik sa next week, yan na. Doon natin simulan ulit ang pagbibilang para malaman natin kung anong impact nitong oil crisis at ano rin ang impact nitong mga mitigating measures natin gaya ng carpooling at yung pagpopromote ng active mobility. Pero usually, di ba, GM, kapag po Holy Wednesday, mabigat yung daloy kasi mga pauwi ng probinsya. Ganun pa rin ba yung inaasahan natin? Opo, yan po inaasahan natin sa pahapon ng Wednesday. Yan po talagang magsimula na kasi ang 4 na araw na talagang bakasyon para sa ating mga kababayan. And ina-expect natin na magkaroon ng exodus. Actually, over the weekend, last Friday, meron na tayong nakita kasi may mga nag-leave na ng Monday, Tuesday, at pagkatapos, pati ang Wednesday nila, nilive na nila para mas mahaba ang kanilang oras. May mga gano'n na may mga pribilehiyo. So, nagawa nila yon. And over the weekend, nakita natin may konting pagbibigat sa mga areas palabas ng North at South dahil North, South, and East doon sa mga resort areas. So, yan po ang ating ina-expect na mangyayari itong Wednesday afternoon. Pero, itong Wednesday morning, mag-i-inspect tayo ng mga situation. Pero sa ngayon pa lang, may preemptive deployment na tayo sa iba't ibang areas na identified natin kung saan dadaan ang ating mga kababayan. Meron po ba kayong mga paalala para sa Holy Week po, General Manager? Sa mga magbibiyahe po, huwag kalimutan yung blow baguettes. Pinaka-important dyan sa dulo niyan, dinagdag namin blow bags lang dati yan blow baguette, ganyan lang dati yan Pero ngayon may S pa sa dulo yan, self. Marami po tayong nakikita ngayon ng mga aksidente na ang dahilan ay driver error. Mga nakakatulog, mga nakainom, kargado, at yung mga distracted. So, please, kung kayo ay magdadrive, palagi pong tingnan, huwag kalimutan na i-check din ang inyong mga sarili kung kayo ay fit pa na mag-drive. At ma'am, kung pwede,
i-flex ko na lang ang ating hotline number dito sa Yes. MMDA, Mm. Metro Base 136. Para hindi nyo makalimutan, tandaan nyo palagi, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dial 136, 5 minuto, kami ay nandyan.